Magandang araw mga lods. Ito, mag-ayos tayo ng tricycle mga idol. Flat yung gulong ko. Babaklasin natin ito dahil dadalhin natin sa vulcanizing shop. Napakahirap magbaklas idol kapag tricycle dahil maraming sagabal, mga mga abubot niya sa gilid. Hirap baklasin. Yung mga tornilyo dudukutin mo pa mga idol pagka tricycle. Kaya ang ginagawa ko, alalay lang talaga. Medyo may kalumaan na rin ang aking tricycle. Pati yung gamit mo kailangan kompleto. Ayan mga idol, binabaklas ko yung baklasin mo talaga lahat dahil yung interior sa loob kailangan mong ilabas. Medyo mabigat ito mga idol. Marami siyang yan na babaklas ko na, so marami sagabal. Paano matanggal? Hirap mga idol pagka na-flat yung tricycle, mabigat. Kapag mabigat, hirap pa kasi. Ayan idol, nabaklas ko na. Kailangan pa siyang hilahin yan. So lahat baklas idol. Ang matira na lang kadina at saka sprocket. Dadalhin natin ito sa paggawaan mga idol. Ilinisin natin muna para hindi naman nakakahiya sa magbo-vulcanize. Yan mga idol, punas-punas, tanggal ng kalawang sa gilid. Yan, try natin isalpak bago pa naman yung ating brake shoe to mga idol. Makalumang style, hindi rin siya disc brake tulad ng mga naka-hydro na. Ito ay brake shoe pa rin. Service ko ito mga idol, sa isang buwan 2 beses ko lang ito gagamitin. 2 beses lang kasi ako umuwi dito sa Bulacan, so naka-stock lang lagi, pero napaplat pa rin kapag naka-stock mga idol. Yan, baklas na natin at ating ilagay yung sprocket. Kailangan nakasakto siya sa idol, mga sa rubber bushing niya. Pag tinanggal mo kasi mga idol ng sprocket sa rubber bushing, masikip na pag binalik mo. Yan, pag nagbalik ka naman mga idol, kailangan kompleto ang mga burloloy sa loob, tulad ng mga washer. Yan, kailangan kompleto mga idol, dahil pag hindi kompleto, gigiwang-giwang yan mga idol. Kailangan kompleto. So dapat pagbalik mo ay sakto lang din. Yan, medyo ang size ng aking sprocket ay nasa 41 to mga idol. Medyo malaki, 41, 42. Dahil sasalpak natin ang friction bago ibalik. Nakatatlong try ako dito mga idol dahil kulang yung pagsalpak ko, hindi tama. Kaya kailangan sakto. Isalpak muna natin mga idol bago ilagay ang kadina. So ipasok muna natin, tapos ilagay ang kadina mga idol. Kailangan sakto lang. Baklas ulit yan dahil yung kadina hindi na ipasok. Yung mga bearing sa ilalim, kailangan sakto bago natin higpitan yung adjuster. Kasi nga mga idol, pag inikot mo na yan, kailangan sakto para hindi ka na magpapa-align. Na kailangan ng alignment mga idol. Yan, so kailangan sakto lang talaga para hindi siya giwang-giwang. Gusto ko sanang palitan ng to idol, disc brake, pero naka-design kasi sa brake shoe pa, kaya medyo alanganin naman. Kaya magagamit pa naman, kaya pa, hindi pa gaanong mga idol. Yan, tinitesting natin. Nahirapan akong balik ng brake shoe mga idol dahil
masikip, kailangan pala unahin mo na ang brake shoe bago isalpak ang kadina. Yan, para fix na siya. Yun, naisalpak na rin mga idol. So ilagay natin ang adjuster na naman. Yung adjuster nya sa gilid, yan. Pagka sinalpak mo yan, kailangan sakto pag nag-adjust ka. Well, nagiging eksperto na rin ako mga idol dahil ito lang aking gawain sa tagal ko nang nagmumotor. So alam ko na kung paano diskartihan yung mga ganitong gawain. At saka kayang-kaya ko na rin mga idol pag ganitong basic lang na pag sa labas lang na ayusin. Huwag lang sa loob makina. Ang dali lang to mga idol. So ayan, malapit na matapos mga idol ang ating pagkabit. At subscribe lang mga idol. Maraming salamat sa inyo sa panonood nyo. Mga i-upload ko pang iba, marami. Okay, masihan kayo sa aking upload mga idol. Mabuhay kayo.